Isolated case ang pagdukot at pagpatay ng mga pulis sa negosyanteng Koreanong si Jik Ik-ju ayon kay PNP Chief Bato de la Rosa. Pero nagulat si de la Rosa sa inilabas ni Senador Panfilo Lacson na mga kuha sa CCTV kung saan mismong mga pulis ang suspect sa ilang kaso ng pagdukot. May CCTV pang makikita ang umano'y pagtatanim ng droga ng isang pulis. Yan ang tinutukan ni Steve Dailisan. Sabi ng PNP, isolated case ang nangyaring kidnap for ransom at pagpatay sa South Korea national na si Ji Ik-ju. Pero para kay Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Panfilo Lacson, ilang beses na nangyari ang ganitong krimen. Pinakamalala raw ang nangyari kay Ju. There are really excesses being committed by our policemen. And kung hindi mamomonitor and hindi nyo rin malalaman at hindi nyo rin nagagawa na aksyon, hindi rin ma-arrest yung situation. It takes time to earn the trust of the people. Ipinakita ni Lacson sa pagdinig kanina ang kuha ng mga CCTV camera kung saan mismong mga pulis ang suspect sa pagdukot sa mga biktima. Wala nang ibinigay na detalye si Lacson pero kabilang daw sa Station Operation Task Group ang mga sangkot dito. May video rin na ipinakita kung saan itinatanim mismo ng mga pulis ang droga sa mga drawer. Sa listahan ng Movement for Restoration of Peace and Order na isinumite kay Senator Lacson, aabot sa 12 ang biktima ng tokhang for ransom. Pero wala ni isang kaso ang naresolba. Ayaw daw kasing maghain ng reklamo ng mga biktima sa takot para sa kanilang kaligtasan at kawalang tiwala sa mga pulis. It pains us to imply apathy of some in law enforcement, but we hope that this will not develop into a culture for its so. It will most definitely erode not only the confidence of the victims and their families, but also more importantly of the public in general. One of these cases, talagang nireklamo, may case number nga eh. Victim Xiao Xin-min, 46 years old. Hinuli, kinidnap, pinatubos. Even after the payoff, hinold off pa rin sa papunta sa inquest. In-inquest pa rin. So nagkakaso pa rin yung Chinese, Filipino-Chinese. Ikinagulat ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang isiniwalat ni Senator Lacson. Pero batid daw niyang may mga anay na sumisira sa kanilang institusyon. Gusto mo ilamp yung 2,000 plus na killed in police operations dito sa case ni Santa Isabel, unfair naman din. Unfair naman dahil hindi naman lahat ng police na nag-operate sa anti-drug operations na na-involve sa ating war on drugs ay may utak Santa Isabel. Maliban kay Ji Ik-ju, may 3 Koreano rin sa Angeles City na biktima ng kidnap for ransom na kinasangkutan ng 7 pulis na ngayon ay nasa restrictive custody na. Agosto nung nakarang taon naman, isang negosyante rin sa May Kawayan, Bulacan ang kinidnap at pinatubos sa halagang 1.5 million pesos ng 2 tauhan ng CIDG Malolos. Ayon sa PNP, aabot sa mahigit 1,000 ang mga nakabinbing kaso sa Internal Affairs Service mula Enero hanggang Disyembre nung nakarang taon. You can create a composite team, several teams based on reports from civilians. Makaka-create kayo ng pattern eh. I'll tell you, marami kayo mahuhuli and matitigil yan. Habang ginagawa ang pagdinig sa Senado, nagpunta sa opisina ng anti-kidnapping group sa Krame ang 2 opisyal ng Korean Association of the Philippines. Emosyonal sila habang nag-aalay ng bulaklak. Nababahala raw sila at ilang Koreano sa seguridad nila dito sa bansa, pero nagtitiwalang mabibigyan ng hustisya. Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras.